kasagutan sa aming mga panalangin. Alam ko po na ang bawat isa sa amin ay naghahangad na mabigyan ng magandang kinabukasan ang aming pamilya. Lalong-lalo na po sa mga pamilya na ang iba ay nasa ibang bansa, nagbabakasakali na magkaroon sila ng magandang opportunity pero still kapos pa rin. Kaya sana sa gabing ito ay mabuksan ang puso't isipan ng bawat isa na itong aming tatalakayin ay ito na po yung maging kasagutan namin sa matagal na naming panalangin. Kaya sa pagsisimula po ay nais po namin imbitahan ang iyong banal na presensya na siyang manguna sa sandaling ito. Ito po ay ating sinasama dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so shout out po sa ating 15 na participant na andirito. So sa gabing ito po ay ating pong i-discuss yung tinatawag na cryptocurrency. I'm audible po ba? Naririnig? Opo, audible po. Okay. So ang pag-uusapan po natin sa gabing ito ay yung tinatawag na cryptocurrency. Pwede pong sa mga participant, pwede po muna natin i-mute para magtuloy-tuloy ang ating presentation. Lahat po ng mga katanungan ninyo ay i-cater po natin after po ng ating presentation. Patapusin po muna ako sa aking ipe-present. Okay? So ang pag-uusapan po natin sa gabing ito ay ang tinatawag na cryptocurrency. Ano po ba itong cryptocurrency at bakit po nagkaroon ng tinatawag na cryptocurrency? So pag sinabi pong cryptocurrency, it's a digital money. So pag sinabing digital money, parang electronic money, pera, digital asset. No, yun po, digital money o tinatawag na digital asset. So meron po tayong tinatawag na fiat money, ito'y pera na kung saan ay iba-iba pong klase. Mayroong dollar, dinar, won, yen, o kung ano-ano pang klaseng pera. Yun yung tangible money, nahahawakan. Pero pag itong sinasabing cryptocurrency, hindi mo siya nahahawakan. Kaya nga, digital asset. Okay, ang tanong, bakit ba nagkaroon nitong cryptocurrency? Yun po yung pag-uusapan natin. Bakit na-create po ito? Ang cryptocurrency po ay ito po ay isang part po ng tinatawag na innovation. Alam niyo po sa pagtakbo ng panahon, mayroon po talagang tinatawag na pag-upgrade, no? Yung pag-advance ng mga technology. So lahat po ay nag-a-advance. So kaya kailangan daw po tayo ay laging makasabay sa kung ano yung trend, kung ano yung uso. Kasi kung hindi, tayo mapapag-iwanan. So kaya dapat lagi pong tayo ay laging bukas sa mga opportunity. Of course, marahil ang iba po sa atin dito nakaranas ng maraming naka-experience na masunog o ma-scam. Pero dapat pa rin ay laging bukas tayo sa ating mga opportunity. Kasi kung susuko tayo, parang sinukuan na daw natin yung ating pangarap. Maging ako naman po ay mayroong ganong karanasan. No, minsan parang natakot na, ayaw nang sumubok. No, hindi po natin alam na yung inaalok pala sa atin, ito na pala yung inaantay natin. So kaya yung mga nandirito ay makinig at baka ito na po, hindi naman po dito ito sa pilitan, baka lang itong inyong mapakinggan sa ngayon ay ito pala ang pwedeng makatulong sa atin. Okay? So ito pong tinatawag na cryptocurrency ay ito po tinatawag na part po ng innovation. Dahil po sa pag-advance ng mga technology. No, at dahil po sa pag-advance ng technology, ang dami pong mga nababago. Meron po pagdating sa transportation, pagdating sa pera, pagdating po sa mga transportation, even sa communication. Kung mapapansin po natin, ito, sa transportation, meron pong pang land, meron pong sa himpapawid at meron pong sa dagat. Kung papansinin mo po, nag-i-evolve, iba na po ngayon. So, kung dati ito lang, kalesa, sasakyan, kahit mga cellphone nga po nagkakaroon ng innovation. So, ito po ay nakakatulong, nakakaginhawa. Bakit kailangan mag-adapt ng innovation? Ito po ay nakakatulong, nakakapagginhawa at napapabilis at napapagaan ang anumang ginagawa natin sa buhay. No, so yun po yung
kahalagahan ng pag-adapt sa mga innovation o sa mga pag-advance ng technology. Kaya may sasakyan na panghimpapawid. Pagdating naman po, no? Pagdating naman po sa tinatawag na communication, no? Dati siguro na ito sulat, ayan. Siguro nga kahit yung ligawan nga siguro dinadaan pa sa sulat, na-experience siguro ng mga karamihan na nandirito, wala na yatang bumibili tinatawag na stationary. Ayan. Gagawa ka ng love letter, naka-stationary, ang bango-bango pa. Di ba? So wala na kasi text na lang eh. Nagliligawan na lang through text. No? So ganun po. So nag-advance. Hindi na dati pahirapan. Pero kung ngayon, ang communication po, yan sa sulat, may airmail, tapos ito pagdating nga sa telepono, ayan, siguro nabutan nyo pa ito, yung di-echo. Diba? So, kung makikita mo sa cellphone, ito siguro sino nakaabot nito? Ano yung mga paboritong laro? Yung snake and ladder, di ba? So ngayon, yung titingnan mo yung mga cellphone, paiba-iba na. No, ibig sabihin, dahil nadidevelop na nakakatulong. Dito sa bagong cellphone, pwede mo nang makausap, yung nakausap mo is nakikita mo. Pwede ka nang mag-video call. Kaya nakakapagbigay po ng kaginhawahan. No? So, hindi mo na kailangan magtelegrama. Dati, magastos. Pag nagtelegrama ka, ang mahal. Ngayon, pwede na yung tinatawag na pag-text mo lang. Pag-text mo, mas mabilis. Recording in progress. Mas mabilis yung text kaysa communication. So, dati, meron pang tinatawag na fax machine. Ngayon, fax, no? Pag mga malayo. So, mas magastos ang communication, pero ngayon isang text na lang. Kung dati pag nagpapaload tayo, ngayon may only call, only text. So ibig sabihin, nag-advance kahit mga sasakyan. So mayroon pong mga tinatawag na pag-develop. Pagdating din sa pera, o pagdating po sa pera, yung tinatawag na barter o yung pagklase ng pagbayaran. So ito po, unang-una ang paraan po ay yung tinatawag na barter, palitan ng mga iba't ibang produkto. Hanggang sa nagkaroon ng tinatawag na coin, metal, gold, no? So hanggang sa nagkaroon ng tinatawag na paper money. Yun, yung itong tinatawag na tangible money o yung tinatawag na fiat money. No, na magkakaiba. Pagdating sa pera, ang daming klase. No, may dollar, may dinar. So iba-ibang klaseng pera, iba-iba po yung currency, iba-iba po yung value. Pero ang daming pera. No? So yun po yung nangyayari sa ngayon. Tapos meron pong tinatawag na bank, yung tinatawag electronic money, yung tinatawag ATM. Meron pong tinatawag na PayPal. And then hanggang sa fast forward na yung pinakaano ngayon, yung tinatawag na pagkakaroon po ng cryptocurrency. Na ito po yung tinatawag na digital money. Na pwede mong, sa ibang bansa, marami po ang nag-accept na pwedeng pambayad ang mga crypto. Advantage kasi sa crypto, no, mas mabilis yung mga transaksyon. At ito po ay tinatawag na napaka-transparent. So, kaya yung pag-uusapan po natin ay about itong crypto. At of course, pagdating sa crypto, ang mas kilala yung tinatawag na Bitcoin kasi yun po yung nauna. Pero pag sinabing crypto, napakarami po o cryptocurrency o crypto o mga token. Ayan. Tingnan po natin. So, ang crypto is a digital currency in which transactions are verified and records maintained by decentralized system. Kaya ito po din po natin ang tinatawag na mga crypto wallet. Ang pera, fiat money, minsan na ilalagay sa tinatawag na ATM. So dito naman, ang nilalagay crypto ay nilalagay sa tinatawag na crypto wallet. Okay? So, yan. So, ito po yung tinatawag na decentralized,
decentralized po ang crypto. Kumbaga, mas safe. Kung sa akin lang, kaya nga alam nyo po, marami na po ang mga bansa na yung ibang mga mayayaman, no? Ay open na po sila pagdating sa crypto. Ang iba kasi pag sila may pera, ang ibang mga mayaman nag-i-invest sila sa realtor o sa real estate o kung saan-saan pa. Pero yung ibang mga taong may pera, ang asset nila ay nilalagay sa crypto. Alam niyo po ang Amerika, meron po silang Bitcoin reserve o government reserve Bitcoin. Bumili po ang Amerika din. So ito po, ang kagandahan kasi dito is decentralized. Yung isa naman, yung pera, fiat money, centralized, ibig sabihin, hindi hindi kontrolado. Ito kontrolado ng gobyerno. Yun po yung kaibahan. So dito ito nga, kung pera mo nga, mag-withdraw ka, ang dami pang mga requirements. So dito, wala, hindi mabusisi. Pwede ka at saka walang limit. No, pag ikaw ay nagsisend ng mga crypto. Yun po yung kaibahan. Okay, so ito po ang nauna po, no? Kasi pag sinabing crypto, Bitcoin lang ang alam nila. Ito kasi ang nauna. It's a decentralized digital currency used for encryption. Kaya dito, pag ikaw ay nag-open ng crypto wallet, hindi ka hinihinga ng email, hindi ka hinihinga ng information, walang contact number. Pero pag ikaw ay kukuha ng ATM o bank book o may requirements, dito pwede ka makapag-create ng iyong crypto wallet without your information. No, so ano po 'yan? 'Yun ang kaibahan, no, dito sa tinatawag na cryptocurrency. So, ang una, Bitcoin, tapos ito pangalawa. So actually itong Bitcoin, nung nag-start ang Bitcoin na introduce 2018. Tapos pumutok ng gusto ang crypto, yung Bitcoin noong 2010. Imagine, para sa iba po, no, sa mga baguhan pagdating sa crypto, in 2010, imagine inaalok po ang crypto, ang Bitcoin sa 10,000 piraso, na magkakaroon ka ng 10,000 piraso sa halaga lang na $50. O kung sa piso, palagay natin 3,000 pesos, ang makukuha mo na bit ay 10,000. So, kung ikaw kaya siguro ang unang naalok, maniwala ka ba? Kasi first time na marinig ng tao ito. Of course, walang naniwala. Kaya kung sino yung mga nananiwala sa mga opportunity na binibigay, sila din po yung mga unang kumikita at yung mayaman. Imagine kung ikaw ay isa sa nakabili nung time na 2010 na ang 3,000 pesos mo ay meron ang 10,000 BTC. Imagine, ang isang Bitcoin ay nag-high price po ng 7 million. So kung ikaw ay nakabili at the time ng 10,000, imagine, sa halagang 3,000, pwede baging bilyonaryo ka na. Imagine, hindi natin ano yun. So kaya kung sino yung naniwala, kaya marami po ang yumaman sa crypto. Sino yun? Yung mga taong naniwala. Yun po yung kwento dito sa Bitcoin. Actually, meron pang ang binayad ang Bitcoin sa pinangbayad sa pizza. Grabe, nag-accept ng payment pizza, kaya naging bilyonaryo. Okay? So, tapos nasundan po ito ng 2008 hanggang 2010. Lumabas din po yung tinatawag na Ethereum. Yan, 2013 and then 2014. So, kasi nakita nila, no, na maganda yung Bitcoin, kaya marami na po. No, ito yung Ethereum. Imagine din, nung 2015, ang halaga lang. Ang halaga pa lang yan ay $0.42. Magkano kaya sa piso yan? Kung $0.42. Oh. Imagine, pagdating ng 2021, ito na ang to. Kung tumaas ang iyong crypto o yung token, ilan lagi ang hawak mo? Yan ang tanong.
O kung ito ay 0.42. Tapos, pagdating, ilang taon lang ito? 2015 at saka 6 years. Imagine kung nakabili ka nito sa halagang 2,000, 3,000, o tapos ang isa naging 4,815. Kaya dito po, pagdating sa crypto, ito po yung sinabing hold, strong hold. Bawal lang po dito yung tinatawag na mainipin. No? Siguro kung iba, o 6 years, sulit ba? Kung ikaw ang nakabili nito, nasa 0.42, tapos pag-mute lang po, no? Para hindi makadisturb. Imagine, sa 6 na taon na ikaw ay nag-antay nito, sulit yung pag-antay kasi kung 0.42 lang, tapos pagdating ng 2021, naging 4,850 ang value. Grabe, no? Kaya pwede kang yumaman. Hello po. Sandali lang po. Hindi ganong marinig. Sir Caresio Grumes, baka hindi nyo po napapansin. Naka-open mic po. Pakiclick lang po. Doon po sa mga naka-mic. Madali po makita yan, Sir Caresio. Kung hindi naman makita, pwede naman po na tahimik na lang po. Magandang araw po. Si Sir Paz Albino, pakimute din po. Magandang araw. Para marinig po, lalo na ngayon, mahina signal. Maraming salamat po. Please continue po, Coach Ernesto. Maayos okay, po. so ngayon, kaya sa gabing ito po, ay napakaswerte po natin kasi meron po kaming i-introduce sa inyo na token na ang may gawa po ay Pilipino. Ang pangalan po nito ay F3 token. Ano ba yung F3? Ang F3 token po, ito po yung tinatawag na Financial Freedom Fighter. Isang token na ang gumawa ay Pinoy. So alam niyo po, yung mga gumawa ng mga crypto, international. Ako po kasi, bago ako na-introduce ito sa akin, alam ni Coach August, bago kami magkakilala ni Coach August, magkasama kami sa Ring BNB, na ang aming kinikita doon ay OPBNB. No, so nung nakita ko ito, Pilipino ang may-ari, bakit hindi natin suportuhan? Ang daming mga token, mayroon pong tinatawag na crypto market, ang dami po, mamimili ka. Pati sa GCash, Paymaya, mayroon pong tinatawag na G-Crypto. Diyan po ako sa G-Crypto nagbabay ng mga token at saka hinuhold ko. So nung nakita ko, nung na-introduce actually, nisnab ko pa si Coach August matagal akong nag-response. Pero thank you kay Coach August kasi na-share, no? At nakita ko itong opportunity na mayroon po dito sa ating F3 token. Okay, so ito po, kung makikita nyo po, ang dami na pong klase ng mga token. No, ang daming klase ng wallet. Kumbaga sa pera natin sa cash, ang daming klaseng BDO, ATM. May bank BDO, merong BPI, merong Land Bank, o China Bank, kung ano, Union Bank, yun ay may mga ATM. So dito naman, pagdating sa crypto, ang dami-dami ding klaseng tinatawag na crypto wallet. Meron pa dami pong crypto. Ito yung malupit. Ito yung maganda sa ating token. Yung iba, token lang sa ibang wallet, pero dito ang token po natin, mayroon po. So yun ang nagustuhan ko rito. May sarili siyang okay? So yun ang isa sa nagustuhan ko rin dito. Kung ano yan, sa G-Crypto. Ayan. Actually, kumita ako dito Kaya, lagi kong pag may extra bumibili ako rito. Alam nyo po, ang ginagawa lang kasi mainipin. Meron pong PP, Shiba Inu, na pag bumili ka sa halagang 1,000, million ang marireceive mo. No, million. Kasi ang iniisip ko,
hindi na tayo makasabay sa Bitcoin kasi milyon ang halaga. Pero sa mga PP o Shiba Inu, DADS, na mga ito, DADS, pag bumili ka dyan, lalo sa PP, Shiba Inu, milyon. Ang iniisip ko, kung ikaw ay may 5 million na piraso ng Shiba Inu, what if kung ang isa nito ay magpiso man lang? Kasi ang nag-usapan ng iba, nakuha din ng break na makabili sila sa mura. What if nga kung nagpiso ang isang token ng tinatawag na Shiba Inu? Yun ang inaano ko. Pero ang tagal kong nag-antay kasi mainipin ako. Dito kasi bawal ang mainipin. Kung talagang ikaw ay crypto, tawag dyan ay crypto lover. Ayan. Pag sinabing crypto lover ka, buy and stronghold. Antayin mo lang. Kasi hindi mawawala yung bilang. Antay mong tumaas. Yan. So, ngayon nakita ko, international halos ang gumawa ng mga token na ito. International. So, alam mo, may mga Pilipino, mga may talent, bakit hindi natin suportahan? Nung nalaman ko kay Coach August na ang gumawa ng token na F3 token ay Pilipino, at nakausap ko rin. That time, talagang nagkakausap kami. Sabi ko, why not na suportahan natin ang Pilipino? Kung makikita mo, ang sarap, di ba? Sino po yung world champion na tennis, di ba? Na babae, sikat na. Boxer, na Pinoy, yan mapabilang dito. Di ba? Di mas maganda. Suportahan po natin ang ating, maganda rin yung kanyang layunin, na kaya nga ang pangalan pa lang, grabe, financial freedom fighter. No, ang gusto niya kasi ay paano makatulong sa mga ordinaryong tao na maiangat ang buhay. Ayan, yun po yung ano. So ngayon, ang tanong dito, papaano ba kumikita sa mga crypto? O papaano tayo kikita dito sa ating F3 decentralized? Ayan. Kaya pag-usapan natin. So paano ba kumikita pagdating sa crypto? Okay, una, ang isang kitaan dyan, may yung tinatawag na crypto trading. Yan. So, mayroong crypto trading na yung sinatawag na gumagamit ng platform. Pero you need to become expert para kumita. Kasi meron doon mga tinatawag na natatalo kasi kung hindi ka expert. Kaya you need to learn a lot. No? Pero yung mga marurunong sa trading ay talagang kumikita. Marami talagang kumikita. Pero hindi ko yung tipo na ako yung mag-aral, hindi ako matyaga doon. So pero isa po yung kitaan, yung tinatawag na trading. So isa ring kitaan yung tinatawag na buy low sell high. Yung sinasabi na ang iba kasi mag-invest. Dito, ang gagawin lang natin, bumili ka lang ng token, i-hold mo, i-keep mo sa wallet mo. So, buy low, sell high. Ibig sabihin, binta mo pag siya ay tumaas. No? Binta mo lang siya pag tumaas. Kaya nga, sa G-Crypto, bumibili ako. Tapos, hold ko lang. Ngayon, sa crypto kasi, dapat maunawaan at maintindihan ng participant na nandirito. Pagdating sa crypto po kasi, meron pong pagbaba, meron pong pagtaas. Normal po yan. No, sa lahat ng wallet, kahit anong klaseng crypto wallet, merong pagtaas, merong pagbaba. Kaya ang gagawin po natin, pag nag-buy ka, antay mong tumaas, tsaka mo ibenta. Huwag mong ibenta kung siya ay mababa pa. Kasi pwedeng tumaas, pwedeng bumaba, kasi ang pagtaas po kasi yan ay depende po sa sales. Kaya meron pong mga kumikita, o mayroong mga platform kasi na nangangako na pag ikaw ay naglagay dito, kikita ng percent everyday na 5%, 2%, na hindi po yun ideal. Kasi bakit? Yung sales kasi ay hindi mo yun ma-predict na parehas.
Pwedeng malaki ang kita, pwedeng wala. Parang tindahan, hindi mo masabi na magkano kikitain mo sa isang araw. So dito rin, ang pagtaas kasi ng crypto ay depende sa sales. Ay baka mamaya mas malaki yung nagbenta kaysa bumili. So okay lang kung bumaba pero tataas pa rin kasi bakit? Merong din uling bibili. So ganun po yung kalakaran. Kaya dito po sa F3, nasanay kasi tayo sa dati, yung mga dating ating na mabilis ang pagtaas. So hindi po nababawasan yung ating asset, yung tinatawag na ilang piraso yan. No? So, antayin lang po natin kung meron kang 100 na F3 token, antayin mo na tumaas. Pero ang good news kasi, yung experiment ko na ginawa sa Gcrypto, ako nga nakapag-antay ng 6 months sa XRP. Binili ko ng 34, pagdating ng 6 months, yung 34, naging 190. Sulit din yung pag-antay. Kasi yung iba kasi naglalagay, kaya mostly karaniwang naglalagay sa mga crypto ay mahaba yung kanilang hindi mainipin. Yan. Talagang ang nga sa parang iniisip nila na nag-time deposit lang sila. Okay? So ang good news po dati sa ating F3, nakikita ko araw-araw nung na-introduce ito sa akin, halos araw-araw talaga tumataas. Honestly, nung bumaba yung ating F3, F3 na nauna, naglagay po ako ng 10K na ang value pa noon, una kasi 12 pesos, tapos ika 2 days nakita ko yung 12 ang value ng isang F3, tapos naging 14 pesos. Yung time na nag-decide ako kasi maganda, bumili ako. Yung 10K ko po, nung tingnan ko kanina, nag-double money na, naging 20K. So, imagine, kaya ito, ang titignan po natin dito, sa crypto kasi, meron po siyang tinatawag na exponential growth. Imagine, ang Bitcoin, ilang times ang itinaas. So dito, ngayon, sa 20, palagay na natin, 23 na ang isa na F3 token. What if kung ang isang F3 token, pag-usapan na lang natin, 100 lang muna. Kung nag-100 ang isang F3 token, ilang token meron ka sa iyong wallet? Ngayon, sabihin na natin, what if kung ang F3 token, kaya nga ito yung sinasabing time deposit, alam mo, minsan mga pamilyado na, ang mga may family minsan, iniisip yung future ng kanilang anak, nag-open po sila ng bank account sa kanilang anak. Ang tawag nung time deposit, na tsaka na lang mawi-withdraw yan pag ang anak nila ay mag 18 years old na. Okay, imagine ang tagal ng pag-antay. So, kaya dito, what if kung ikaw ay bumili ng F3 token, mayroon kang, paglagay natin, may 100, 200, 300, depende po sa gusto nyong i-keep sa wallet ninyo. Na nabili nyo na sa halagang 23 pesos. What if pagdating ng 2 years o 3 years, ang iba nga nag-a-abroad, pag abroad nila, hindi lahat ng nag-abroad ay sunerte. Hindi lahat ng nag-abroad ay pinalad. Lumayo sa kanilang pamilya, ang iba nagkahiwalay pa, ang iba nagkaroon ng problema, ang iba namamaltrato. Yun po yung lagi kong sinasabing pakikipagsapalaran. Nagsusubok sila na pagdating nila sa ibang bansa o ng ibang bansa dahil naniniwala sila na pwedeng mabago ang buhay nila. O yung iba, sunerte, pero hindi nga po lahat. Pero yun po ay sumubok sila. So ito pong pag-hold natin ng mga token, what if hindi naman ito makakaabala sa trabaho mo, ginagawa mo? What if kung itong F3 token, pagdating ng 3 years, ang isa, mag 100 pesos, ilan ang hawak mo? So yun po dito, ang kagandahan. Meron siyang exponential. Ngayon, itong ate pong bagong F3 token na decentralized, ang maganda po dito, no, sa ating F3 token, ay pwede siyang i-P2P at pwede rin na rin po siyang mabili sa blockchain. Ibig sabihin, nakakabili ka sa blockchain.
bili ng USDT, swap natin sa Ether token, and then pwede ring mabenta sa blockchain. Of course, yung mga marurunong lang at yung hindi, pwede na pong P2P. Ayan. So yun po yung kagandahan. So ngayon, sa lahat po na nandirito, bakit ko nagustuhan ang crypto? Dati meron po ako, mahilig ako sa networking. Mahilig ako mag-invite. Pag ako'y nag-i-invite, kumikita ako. Direct referral. Bago ako pumunta rito at that time, ay nasa isang company ako. Na in 1 month, nag 3 star ako. Ibig sabihin, pag 3 star, more than 100 ang total team mo. No? So, bakit ko, kumbaga, bakit naglaylo ako doon at bakit ako nag-concentrate dito? Kasi pag ako'y may invite doon, kumikita ako. So, ang nagustuhan ko po dito sa crypto, hindi kasi pare-pares ang lahat ng tao na magaling mag-invite. O pag wala kang invite, wala kang kita. Pag wala kang binta, wala kang kita. Not unlike po rito, may invite o wala ka, hindi ka man nag-invite, hindi ka nagbinta, may kita ka. Kasi yung effort ng isang tao o ni Coach August, si Coach August, masipag. So, kada bili ni Coach August sa blockchain, lahat ng may hold ay naaambunan, nasisiran. Pantay-pantay po. Equal po yung pag-distribute ng share. Nakadepende lang kung ilan yan na holds. Siyempre, parang ang isa, mayroon kang 1,000, yung isa, 100 lang. So, siyempre, iba yung niyan. Nakadepende, so, sa ilang token meron ka. Pero yung pag-distributan ay equal po sa pang blockchain po yung At ang blockchain po din ang nagbibigay ng presyo. Ang ganda ng crypto wallet kaya natin na Freedom Fighter Wallet. Mayroong tinatawag na calculator. Malalaman mo, i-click mo, kung 100 pesos, ilang token. Oh. Kung isang token, magkano na ang value. So, ganun po yon. So, kaya guys, sa mga first time po na nakapakinig ng ating presentation, so, kailangan pong maintindihan natin na ang crypto ay malaki po yung pwedeng maitulong sa atin basta naunawaan, naintindihan po natin. So, kaya nasa sa atin po, no? Nasa sa atin po yan kung ilan po yung gusto natin na hold sa crypto Mga pwede kang bumili ng paunti-unti. So, ganun po yung kagandahan. Wala po ritong hype, walang promise kung magkano kikitain mo araw-araw, o magkano kikitain mo a month, depende po sa blockchain. So, okay, so yun lang po ang aking ibabahagi sa ngayon. So, open po tayo sa ating question and answer at nandirito naman po si Coach August kasi si Coach August ay mas lamang ang kaalaman pagdating po sa mga crypto, pagdating po sa tinatawag na mga technical. Okay, so bigay ko po kay Coach August para doon sa mga tao na mayroon pong gustong itanong. Okay, thank you very much. Hello. Maraming salamat po kay Coach Ernesto sa napaka-straightforward na pagpapaliwanag na wala pong hyping kundi ang pangako po ay opportunity na kumita ng maayos. Hindi po rito sinasabi na yung kitaan ganun kadali at may pangakong madaling kitaan din. Alam po natin ang crypto ay volatile, ganun po. Bali, sa ngayon po, pwede na pong magtanong sa may katanungan ng ayon po doon sa diniscuss ni Coach Ernesto tungkol sa ating F3 high-end na centralized. Pwede na pong magtanong yung mga nandito po na participants at holder. Kung may bisita, magandang araw po. Magtanong na po kayo ngayon. Okay, meron po dito meron pong react button diyan. Pwede po kayo mag-click yan at saka mag-raise hand. Ngayon, kung gusto nyo po, pwede na rin po kayo mag-unmute para po kayo magtanong. Go ahead po. Kung kayo naman po ay nahiya na magtanong, na magsalita, pwede rin po kayo mag-type dyan sa chat box kung ano po yung inyong mga katanungan para basahin na lang. Kung mayroong gustong tanong. Hello po, baka mahina yung signal, di tayo magkarinigan. No?
Go ahead, sino po yon yung may tanong? Ako po yung nagsasalita, Coach. Bali, pwede po nang mag-message sa chat box kung nahihiya po magtanong. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana naririnig, no? Hello po. Mga bright kaayo, walang tanong? Walang tanong. Masyado yatang maliwanag yung pagkakapaliwanag. Pwede po. Magpupunta ako sa inbox natin kung meron, no? Ayan, tingnan natin yung ating inbox. Baka meron. Basa lang po tayo, no? Sabi ni Ma'am Arminda, clear po, Coach, yung kanyang boses. Ang dalangin niya po, ito po, sa Panginoon, amen. Ayan. Sabi ko naman, ito naman po yung ating mga ibinigay na information or tinatawag na memo galing sa company po. Yan po yung ano. Na-late po ako. Good morning po, sabi ni Ma'am Pinky Makinanya. Ngayon po, doon sa, kung walang katanungan, may babasahin lang po tayong information para doon sa manonood naman na medyo nahuhuli sa mga nangyayari. Ito lang po, basahin ko lang po para doon sa nagtatanong ng kanilang mga assets. Pwede nyo pong tingnan yung ating mga partner, yung ating message para makita nyo po kung ano yung nakasulat doon. Kung mahina po yung aking signal at mahina signal nyo, at least nababasa nyo, pumunta po kayo sa message. Simulan ko na po Ito po, babasahin po ko po, verbatim. Basahin lamang po at unawain. Hello, F3 Nation. Paano maibabalik ang capital ng lahat ng F3 token holders? Narito po ang malinaw na solusyon ng pag-uusapan natin. Mayroong 390,000 na naipon bilang liquidity pool, panimulang pondo. Yan po yung may tinatawag na dalawang paraan. Yung isa centralized, ibang topic po yun, pag-uusapan sa susunod. Pero meron po tayong centralized. Ang makukuha nyo ay 100% ng assets nyo sa F3. 100 po buo. Pero ang centralized token ay ginawa para maibalik agad ang buong kapital. Maaari mo itong benta peer-to-peer. Pero wala na pong rito, yung cash out. Kasi one way lang po ang pag-swap. Bili lang. Walang sale. Para maipon yung tinatawag na pera na ibibili doon sa centralized. Yun po yun. Pero ang kagandahan, 100% bumalik. Yan. Halimbawa, ibenta mo yung 2,000 F3. 2,000 F3 yun binenta mo. 1,000 F3, katumbas ng produkto, yung 1,000, hawak ng buyer, yung bumili bilang hold. Yan, sa ganong sistema, tataas yung value. Ang tawag po doon ay centralized. Buo na ibabalik na kagad yung iyong asset. Dito naman po, yung option 2, yung pangalawa, centralized. Ito po yung pinag-uusapan natin ngayon. Centralized na F3 na pwede kang bumili at pwede ka rin magbenta. Ibig sabihin, pwede kang mag-withdraw. Sa ngayon po, meron na po kaming hindi na namin sasabihin na bawal mag-withdraw. Prerogative nyo yan. Desisyon nyo yan kung mag-withdraw kayo. Pero still, kung ang gagawin natin ay gustong pataasin natin, wag po kayong mag-withdraw, ibenta natin ng peer-to-peer. Tandaan po natin lahat ng makukuha yung token ay dadaan sa blockchain. Wala nang peer-to-peer na mangyayari kasi nagsisimula tayo na lahat ng tinatawag na token ay may value na umiikot. Ganun po. 390,000. At ang good news dyan, yung 390,000 po ngayon, malaki na. $18,700 na. Kung kukwentahin nyo po yan sa piso, mahigit 800,000 na po. Nadoble na po ang liquidity pool. Very good news. Palakpakan, no? Kaya yung 390,000, 800,000 na po yan. Good news. Ngayon, ang gagawin lang, for the meantime, 1% lang ang ibibigay kasi pag ibinigay uli ng 5% yan, magdadump na naman yung mga nagmamadali. Wala rin tayong matatapos. Narinintindihan nyo? Kaya 1% muna. At tayo po ngayon, tulungan natin yung ating company na makabawi. Kaya po kami ngayon, nagkakaroon ngayon ng tinatawag na Zoom para ma-encourage yung marami na mag-hold ngayon. Ang good news ito.
ang good news ito. Maganda na po yung yung status ng ating tinatawag na F3. Bakit? Hindi na po ganun kadali na nakakapag-take advantage yung mga tinatawag na trader. Actually, yung trader okay po yan eh. Walang problema yung trader. Basta ang mahalaga po ngayon, mga partner, nakikita natin yung tinatawag na opportunity na tayo po ay magkaroon ng pagkakataon na ano yung pagkakataon? Na mag-trade talaga. Buy low, sell high. Kaya, kung babalikan natin, yung tinatawag na mga assets natin, makukuha natin ng buo gradually. Doon sa 1%, yung centralized. Pero, tandaan nyo, balik ako dun sa isa. 100% buo nyong makukuha dun sa centralized po. Kasi ang pinag-uusapan natin, decentralized, no? Ito naman, yung centralized, kausapin nyo po si Coach Jose Reyes. Ibibigay po yun ng buo. At may topic po doon separate para hindi kayo malito. Basta ang topic po natin ngayon, yung tinatawag na decentralized, na lahat ay welcome. Lahat ng trader, welcome na. Nasa sa inyo na ngayon. Kung gusto nyo, dalawa na pagpipilian nyo ngayon. Ano yung gusto nyo? Yung kumita ng malaki? Paano yung kumita ng malaki? Pwede na kayong mag-withdraw. Pwede na kayong mag-withdraw through peer-to-peer. Bibili niya ng 6% trading margin, hindi na 30. At pwede rin kayong mag-withdraw sa blockchain. Nasa sa inyo na po yan. Wala nang pigilan. Kasi open na po ang lahat. At ang maganda niyan, magkakaroon tayo ngayon ng opportunity na maipakita yung tinatawag na gaano ka-healthy yung ating tinatawag na F3 high-end. Ayan po, sandali lang po, tingnan natin kung makakapag-participate po tayo ngayon doon sa tinatawag na, sandali lang po subukan natin na magkaroon ng, Coach, Ernesto, nyo nga po yung akin na maging host. Kasi nasa inyo po yung pag-host, meron lang ako ipapakitang napakaganda doon sa ating mga nanonood at ng mga kasama. Coach Ernesto, pakigawa nyo po ako na mabalik yung tinatawag na ako po yung host. O, yan. Sandali lang po reclaim host. Ayan. Reclaim host, pagkatapos yung nagsasalita ako, doon ko naman gagawing host. Sandali lang, may papakita ko sa inyong very interesting. Ayan. Ito po, mga partner. Magkakaroon po ako ng share screen para makita nyo po gaano ka-healthy na ngayon yung ating F3HE. Yan po. Nakikita na po yung screen, mga partner, no? Nakikita na yung screen ko. Ngayon, ito po yung ating F3HE. Nakikita nyo po? Ayan, ang ganda, oh. Puro green. Ngayon po, kahit puro green yan, may nag-a-attempt pa rin na mag-withdraw. Tingnan nyo po yung withdraw, napakaliit. Aliit lang na na-withdraw, $3.3. Ito, $3.8. Pero yung pumapasok malalaki, yan yung buy. Maganda yung green. 7.9, 15.78, 19.84. Ibig sabihin, very healthy na hindi na mangyayari yung nakaraan na malaki yung naiwi-withdraw. Congratulations sa ating lahat. At ang good news, mga partner, yung 390,000 na liquidity natin dati, na startup, ang halaga po ngayon ay $18,800 na. Kaya kung kukumputin nyo yung liquidity na 18,800, ganito lang pa kasimple yan, $18,800 times 58. Biruin nyo, nasa 1 million na. Kaya ganyan po, sumabay na kayo. Kasi maganda na po ang nangyayari. Yun lang po gusto kong ibalita sa inyo na maayos na po ang ating tinatawag na F3 high-end na ginawa na talaga siya pan-trading at open at welcome na yung mga iniyayaya nyo na mag-trade.
Opo, yun lang po ang gusto kong ibalita. Magandang araw. Kung may katanungan kayo, pwede na kayong magtanong. Yan, salamat po. Tanggalin ko na yung aking share screen. Yan po. Magandang araw. Kung may katanungan, pwedeng magtanong. At kung wala naman, pwede na tayong magpahinga at humataw dahil meron na tayong mahigit 1 million na liquidity pool galing sa 390,000. Bakit? Kasi marami na pong nauna na bumili, nagtiwalang muli sa isang mas matibay na F3 high-end natin ngayon na hindi na tayo iiyak muli. Magandang araw po. May katanungan po ba? At kung wala na, pwede na po tayong mag-closing prayer kung sino man po ang mahihilingan natin ditong manalangin. Yan lang po. Okay, so saglit lang po, no? So welcome po. Ngayon, mayroon pang nadagdag, 35. Actually, good start po ito, Coach Good August. start. Bagyo pa yan, ha? Kung hindi bagyo ngayon, marami yan. So mayroon na po tayong 35 na participants. So kung ang 35 na ito magdala ng tig-isa bukas, so siguro gawin natin itong gabi-gabi. Mas maganda po kasi sa lahat na nandirito, bago po natin pasalihin, ay ma-orient po natin. So siguro, ngayon medyo hindi pa magandang panahon. Siguro bukas ay i-orient din natin sa mga baguhan paano mag-start kasi yung iba sa pag ng wallet nakakaligtaan lagi ang iba nakaligtaan yung yung passkey. Private key. Private keys. So siguro maggawa siguro ng si Coach August yung parang tutorial. Tutorial po. Tutorial para maipasa sa tao, no? Actually, mayroon na mga video tutorial 'yon. Make it sure po na yung mga invite natin talagang mag-guide po talaga natin, no? Na talagang ma-save nila yung mga F3 yung passkey nila para hindi mawala. Kasi pag once na napasahan na napasahan ng token at hindi na sige pass, wala na po tayong chance na makukuha po 'yon. So okay, so sana bukas siguro maganda na ang panahon. So kung meron tayo kaninang 35, magdala man ng tig-isa o kung mas marami di mas maganda. So punuin po natin yung capacity ng ni Coach August yata 100. 100 no? pa lang po So ngayon. at least every time na Okay, so yun. So siguro wala na rin mga katanungan. Siguro si Coach August na ang mag-closing prayer para na tayo. Maganda, Coach. Ganun po. Muli, maraming salamat po sa inyo. Salamat kay Coach Ernesto. At tandaan nyo po, hindi po mauuwi sa wala yung sinimulan natin at mananatili po yung long-term na future na inaasahan natin. Kaya sa pananalitang pong yan, maraming salamat. Niyayaya ko po kayo sa isang maigsing panalangin. Una po sa lahat, Panginoon naming Diyos, maraming salamat na sa gitna ng unos ay mayroon pa ring tinatawag na liwanag at araw at samahan mo po kami na simulan muli ang napakagandang opportunity na malampasan po namin yung nagdaan na pagsubok. Sa pamamagitan po niyan, maraming salamat po Panginoon na kahit bumabagyo, nandito po yung mga marami na hindi naman po apektado ang lugar nila at inirecord naman po ang Zoom presentation na ito, nakauna-unahan po na F3 high-end na new high-end natin para magkaroon po ng kaalaman. At maganda po yung suggestion na i-orient lahat bago mag-join. Huwag nyo pong pasalihin pag hindi na-orient. Magandang araw po. At muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po unang-una sa Diyos at manatili ang kapayapaan at kasaganaan sa ating lahat. Maraming salamat po mga partner. Salamat po. Okay, Over and out po. Good night everyone. Keep safe. Good night everyone. Ganun lang po kaigsi ang ating presentation. Good night. Salamat po. Good night.